Hi guys, magbibigay lang ako ng update tungkol sa entry natin last Wednesday na pinost natin sa Facebook or dito sa YouTube channel natin. So, tingnan natin kung ano yung nangyari. So, last Wednesday, nakita ko yung confirmation dito sa area na to. Itong area na to. Ayan, okay? So, itong area na yan. So, nag-place ako ng entry dyan, dalawang entry position, long position po yun or buy position. So, ngayon, ina-expect ko na yung entry natin magta-target profit dito sa area na to. Itong red line na to. Ayan, okay? Yun nga lang, akala ko tuloy-tuloy na siya. Ito na yun, no? 'Di ba? So halos nasa 1:3 na 'to, yung risk reward ratio natin. Kaso bigla siyang bumaba at hindi ko na break even yung entry natin dito. So in-expect ko na nag-retrace back lang siya para kumbaga kumuha siya ng momentum, okey, kung saan siya nag-start. And then pagdating dito, bigla siyang the next day, siguro mga Thursday. Ayun 'no, 1 PM. So nakita ko na 'to nung the next day ng, 10 AM. So mga 9 nag-walking ako. Tapos pagdating ng 1 PM bigla niyang bigla siyang bumaba. Yung stop loss level ko nandito lang. So napakalit lang yung margin ano natin, allowance. So na-stop loss ako dito or na-stop out, alright? So, ang ginawa ko, siyempre, dahil basic strategy natin, nag-antay ulit ako ng panibagong confirmation para makapag-buy kasi naniniwala ako na tataas talaga tong gold. So, ngayon, the next day, Thursday ba ako nagre-entry? Kahapon lang ako nagre-entry. Last Friday, yes. Eto, nagre-entry ako dito ng mga 9 AM. So, nag-place ulit ako ng dalawang entry, itong ano na 'to, itong dalawang red line na 'to. So, 9 AM, 10 AM hanggang 11 PM, okay. So, 11 PM nagantay ako ng inaabangan ko na magte-take profit siya dito sa area na 'to. So, hindi ko na-check na 11 PM or 12 midnight meron palang news sa New York session. So, nung nag-entry ako dito sa area na 'to, drawing lang natin, ayan. Nung nag-entry ako sa area na ito, nung umakyat na yung price dito, nag-take profit na po ako diyan. So, dalawang profit na po yung dalawang entry yung clinose natin, okay. Pagdating dito, nag-entry ulit ako ng panibagong dalawang long position or buy position. And then around 9 PM ng Friday ng gabi, nag-entry ulit ako sa area na 'to. At nung umakyat siya ng umakyat ng ganyan, buti na lang nagkaroon ako ng parang pakiramdam na i-close ko na 'to kasi base experience ko talaga guys, ilang beses na ako, naka-experience na yung malapit na dito sa target profit biglang nagre-reverse yung price ng gold. So buti na lang clinose ko yung entry dito at pag-check ko after 1 hour, mga 12 midnight, biglang bumaba, oh. So kung hindi ko yun na-close yung trade natin, so eto i-attach ko yung screenshot na patunay na clinose natin yung trade. So nandiyan po yan sa screen, okay. So buti na lang na clinose ko kasi kung hindi, yung profit natin, hindi natin kumbaga, win na yung trades natin, malo-loss pa. Andi pati yung capital natin madadamay at buti na lang, okay. So first time ko po, actually guys, first time ko sa 4 years na ako nagte-trade. Mostly ng trade ko, yung risk reward ratio ko 1:2 lang, 1:3 o mostly 1:1. Pero first time nangyari sa akin na nakapag risk reward ratio tayo ng 1:14. So just imagine, ah, around 2,000 or 4,000 lang ata yung entry ko dito. Yung na-withdraw natin that time around 31,000. So 'di ba? So yung 4,000 natin nagka-profit siya ng halos 20,000, 26,000. So buti na lang. Minsan kasi guys,
Actually effective talaga yung strategy ko. Ang concern ko lang minsan yung greed, 'di ba? So, hindi ako nagte-trailing stop loss, minsan nakakalimutan kong yung entry ko 'pag tumaas na yung presyo, hindi ko nabi-break even or nalalagay sa break even yung stop loss ko para at least 'pag bumalik man yung presyo is wala tayong talo. So, buti na lang, yung instinct ko pagdating dito is na-close natin yung trade, okay. So, ang tanong paano ko nga ba nakuha yung entry na 'to? So, ang ginagawa ko lang guys, tinitingnan ko lang lagi, i-hide ko lang 'tong drawings natin. So, tinitingnan ko lagi yung momentum ng price at daily time frame, weekly or monthly, and then bababa ko ng 4-hour time frames. So, diyan sa 4-hour, maghahanap ako ng mga entry confirmation. So, gumagamit po ako ng itong nakikita nyo, ito to'tong tool na 'yan, Fibonacci tool po 'yan. So, 'pag bumaba yung presyo sa area na 'to, dito sa area na 'to, maghahanap ako ng, entry confirmation dito sa 1 hour or 15 minutes or 5 minutes time frame. So, diyan. So, buti na lang. So, ngayon tignan natin bukas kung ano yung magiging takbo ng gold, price ng gold. So, nakikita ko sa daily, weekly at monthly yung momentum ng gold is bullish. Ito guys, based lang to sa analysis ko. So, mag-aantay ako ng confirmation dito sa area at kapag may nakita ko entry confirmation, magte-take ako ng long position. So, ano yung entry position na inaantay ko sa area na 'to? So, ito yung guys, 'pag may nakita ko ganitong structure, 'yan, market structure, shift or break of structure, saka ako mag-e-entry at yung take profit natin hanggang dito sa level na 'to. So, titignan natin kung ano magiging takbo ng market bukas. And then, in-expect ko na yung market aakyat talaga siya dito sa area na 'to, itong level na 'to, ayan. So, itong line na 'to. So, around 4,379. So, nakikita ko na iti-take out ng market 'tong liquidity na 'to. So, tignan natin, simula bukas kung ano yung magiging, confirmations na ibibigay ni gold. So, guys, see you sa next na video.